Nagabalik ang sa buwa 2013 kag this time ato nakuhaon ang unang nga pamangkot nagikan sa aton sini nga mga panelista. Mr. Inayan, go ahead sa imo sini nga pamangkot. Yeah, mayong aga sa aton mga televiewers sa buwa 2013. Ang pamangkot is that ang kalabanan naton nga mga pumuluyo amo ang mga imol or pigado kag mga pamatanon. Ano ay hanang aton konkreto nga programa kung kita magapungko bilang gobernador sang Iloilo. Ano ang concrete naton nga mga programs sa mga pigado kag sa mga pamatanon sa probinsya sang Iloilo. Salamat. Let's have first Congressman Biron, sir. Go ahead, 1 minute. 1 minute. Human resource is the most important resource. We have to take care of people, and by taking care of our people, we have to take care of their health. Kung hindi sila nagabalatian, then they are empowered to work. And that's the only way to drive economy. So ang insa ka mga bagay nga himuon ni Governor Ferge Biron, amo ang magbutang, attract sang domestic and foreign investment diri sa aton nga probinsya. That's the only way to drive the economy. By having investment, you have transfer of technology, you have transfer of capital, you have transfer of management expertise. Amo lang ini nga bagay nga makahatag sang bag-o nga paglaom kag pag-asa sa aton nga mga imol nga matagaan sang trabaho kag palangabuhian diri sa probinsya sang Iloilo. Alright, matamong salamat Congressman Biron. Sa sini nga mga tinion, tagaan ko si Governor Defensor. Governor, 1 minute. Ang probinsya sang Iloilo, parehas man sang ibang mga probinsya sa bilog ng Pilipinas nga mataas ang poverty rate. Gani ginatinguan gid naton nga matubang naton ini sa labing madali ang problema sa kaimulon sang aton mga palangga mga kasimanwa. We have embarked on a very substantive agricultural production program. Kag sa aton paghimudos nagdaog na kita sa Rice Achievers Award. We produced 1 million metric tons 2 years ago. Another 1 million metric tons sa madason nga tuig. Kag sa aton irrigation, we are putting up and constructing Halaur River Multipurpose Project. We are investing 11.5 billion to cultivate and irrigate 32,000 hectares of land. Kag parte sa mga ikayong lawas, we have invested and we are now constructing the rehabilitation and repair of all of our district hospitals. Right. I'm sorry, Governor, your time is up. Kag sa siling nga mga tinion, ato naman kuhaon ang pamangkot nagikan sa ato ni kaduwa nga panelista, Mr. Montaño, sir. Go ahead sa imo siling pamangkot. Mayong adlaw sa aton siling nga mga kandidato para gobernador sa probinsya sa Iloilo. Ato nabatian bago gid lang ang inyong nga mga handom kag luyag himuon ang gudto nga mga buligan ang aton pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo. Sa mga nagahilapit na in the dying days of the campaign kadudugay magaboto na kita, will you do what it will take? Kag kun ing kaso, ano ina ang imo paghimuon agud mapasiguro nga ikaw ang magadaog sa sini nga piniliay? Okay, Governor Defensor. Ang ako nimuon, ang sundon ko lang ang kasuguan. I will campaign and I will participate in these elections as a candidate for governor in accordance with the rules of the game. Hindi ako maglapas sa mga kasuguan kag regulasyon. I will just see to it that these elections shall be clean, fair, honest, peaceful, and orderly. Amo na magita. So there will be no violence, there will be no vote buying. It will be clean, fair, honest, or peaceful, and orderly elections. All right. Maraming salamat, Governor Defensor. And this time, magasabat si Congressman Ferdinand Biron. Go ahead, sir. Well, Chris, isa ako sa mga taong nagapati in the rule of law. So sa aton nga pag-anwa nga maka-angkon sa simpatiya kag boto sa sining nga pag-aboto ng eleksyon. Madamo kita sa mga programa, madamo kita sa plano nga ginbutang naton before the eyes of the public. And so far, matuod lang nga istorya, this message, these programs and plans that we envision for the province of Iloilo has been very acceptable sa kadamaan sa aton mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo. In the last 10 days of this campaign, nothing much will have to be done because the people have already decided, in fact. Sa subong nga panahon, probably
less than 2% of the people ang magadesider na lang kung sino ila pagabutuhon. As I've said, the idea has come nga doktor, nga gobernador ang mangin gobernador. Alright, and sir, your time is up. And this time, aton sining pangayon, ang uli nga pamangkot nagikan sa aton sining panelista nagikan sa Iloilo Business Club. Ma'am, go ahead sa imo pamangkot. Morning to our distinguished candidates. Ang public-private partnership has been key sa development na gina-enjoy naton subong diri sa Iloilo. Ang akong pamangkot, how open are you to public-private partnership and paano mo ini gamiton nga strength sang Iloilo subong sa imo pagdumala as governor? Okay, unahan ko si Congressman Beron, sir. Go ahead. Well, public-private partnership is essential to economic development. Considering the fact na ang gobyerno doesn't have enough resources to propel any particular business or industry, kinahanglan mo gid iya nga mag-upod sa private investment. In the case of tourism, you can have long-term lease contracts for certain areas here in the province of Iloilo, especially in the north. You know, tourism is just a matter of marketing. But we don't have enough infrastructure to attract tourism diri sa aton. But you have good places, potential tourist destinations here towards the north of the province of Iloilo. Private-public partnership is so ideal when it comes to tourism. Wala kita sang tourism portfolio na mapabugal diri sa probinsya sang Iloilo. It's about time that we have to undertake private-public partnership, if only for tourism to prosper in this province. Okay, maraming salamat Congressman Beron. And this time, tagata-tsansa si Governor Defensor. Sir, go ahead sumusing-sabay. Public and private partnership, tama ini ka importante nga prinsipyo para sa pagdugang sa aton mga investment, growth, and development sa probinsya sa Iloilo. And I believe in public and private partnership. Madamo kita sa mga bagay nga dapat magaupod ang pribado kag ang publiko. We are embarking now on the construction of the Halao River multipurpose project. That is in the nature of a public-private partnership. Ang palatindogon nga convention center sa paghimulos ni Senator Franklin Rilon is in the nature of a public and private partnership. We will inaugurate, will break ground sang aton sigugon nga tourist attraction, world-class tourist destination sa May 9, may groundbreaking na, and that is a 10 billion, multi-billion tourism project na ang mga participar sini, ang mga investors. I'm sorry, Governor, your time is up. Paano ang dugang sila nga mga pamangkot ang batayan sa pagbalik sa Sambuat 2013? Nagabalik ang Sambuat 2013, kag this time, luyag ko ipasabat sa aton sila nga mga bisita ang pila ka mga isyu nga nagatuhaw diri sa probinsya sang Iloilo. Para kay Governor Defensor, ang paggamit bala sang Educational Assistance Fund, ginagamit niyo ini para sa pagpamakalsang boto or pre-election vote buying? Ining educational assistance, nagalin niya sa presidente sa Pilipinas. Kag ginaprubahan ni sa Department of Budget. Kag ini nga kwarta, specified ini as educational assistance. Hindi ini kwarta sa gobyerno provincial. Kag ang ini nga pundo, implementing agency lang kami ya. Bali manong panagtagang kami sini sa mga recipients. Kag wala ginapamangkot ang recipients sini kung sinong butohon nila, kung sinong tatay nila, kung kandidato sila. Kag palalama, president pas high school, all third year lang, regardless of the political affiliation sang ginikanan. Why na ginapamangkot o kung inclination. Basta ang ini tanan-tanan, ihatag lang all third year high school students. Sa college, all ang high school ay all fourth year, ang college all third year college students. Amo lang na wala si pamangkutanay, wala ni sing politika, wala si pamangkutanay sa politika sa timpo nga ginahatag ini as educational assistance. All right. Maraming salamat Governor Defensor. Ang sunod naman yung pamangkot para kay Congressman Ferdinand Beron, sir. Base sa imong slogan, libre nga bulong kag libre nga ospitalisasyon. Pananglit ikaw magdaog din mo ni kuhaon ng pundo nga daw tama ka dako sini. Well, nadumduman ko sa 2010. It was Defensor's idea
and myself nga tagaan sang libre nga bulong kag libre nga ospital. And we even both agreed that when he becomes governor of the province of Iloilo, he will implement this particular revolutionary approach when you address the health problems in this country. The government of the province of Iloilo has substantial money. Kung tanawon mo, ang budget is 1.8 billion. You simply have to reallocate funds for this particular purpose. Tagaan mo prioridad. Instead of other projects, tagaan mo prioridad ang health. Because nagapati ako, by addressing health, you address all the important issues of the province. Because human resource is vital in the economic development and progress and prosperity of the province. So we have enough money. Money has never been a problem, Noni. Alright. Thank you, sir. I'm sorry. Pinalanta ka out doon. Paano nga this time, tagaan ko sa 30 seconds si Congressman Ferdinand Biron sa pag-aboy sa pamangkot para kay Governor Defensor. Sir, your 30 seconds. Go ahead. Ang pamangkot ko kay Manong RK na ginahambal niya nga ang educational assistance is non-political. Ano gid bala ang rason nga ang gobernador gid kag si former Congressman Governor Niel Tupas ang managtag gid sang educational assistance diri sa Banwa sa syudad sang Pasig. Mamangkot lang ako, personal gid bala nga kinahanglan ang gobernador nga manghatag sang kwarta for educational assistance. Amo lang ang pamangkot ko. Okay. Governor, go ahead. Di nang mas manami. Ang ako lang mga kahira, o kung empleyado ang mga nagtago ko ng gobernador gid, isiling sa mga recipients nga ini kwarta halin ini sa presidente sa Pilipinas, kwarta ini sa gobyerno, kag ginapadala diri sa presidente sa inyo bilang bulig sa inyo edukasyon. Di nang mas manami nga pamatyag sa mga kabataan kung ang gobernador gid as the implementing agency amo ang manghatag sa mga kabataan. Partiya sa manamian man siguro ang kabataan nga ginatagaan gid sa gobernador sa importansya. Partiya kay Gobernador Tupas, nagbuluntar lang niya sa Gobernador Tupas kung pwede man lang siya maka-witness kag maupon siyang palagtag. Wala man tiya si Mamalayan kay ti kandidato siya siguro para ma-recognize man siya pero wala siya gasiling nga iya ini o kung gid pangayo yan kung ini halin sa presidente sa Pilipinas. Iya papakita lang para nga madugang-dugangan man lang ang recognition ratio o kung ang awareness percentage. Okay. Go. 30 seconds para sa pagpamangkot kay Congressman Defensor. Ang pamangkot ko man lang kung sa nagliligad ng mga eleksyon nakapamakal ka boto, kag kung sa palabuton ng eleksyon nagaplano ka mamakal boto. Go ahead, sir. In the previous election, our thrust is to protect our votes. We organize. In fact, I am proud to say, Noni, and the people of the province of Iloilo, we have the best political organization ever established in the whole province. Kaya nga, we have to start from scratch. Unahon namon ang organisasyon. Unahon namon fundingan ang amon organization because we do not have the capital. We don't have the resources of government. Subong iya ang pamakalboto, hindi si Biron. Ang probinsya sang Iloilo, ang Kapitolyo, ang nagapamakal sang boto. The province of Iloilo had spent so far hundreds of millions of pesos just for the purpose of the re-election of the sitting governor. Again, I will never buy votes. I will simply protect my votes. Alright. Tagahanda ko masang tsansa nga makahatag sa inyo sining ulihing statement. Pero kung gusto nyo gamiton for counter rebuttal, it's up to you. Governor Defensor, go ahead. Si Congressman Biron, kasi gadugo gid niya tagipusoon para sa mga imol kay gusto niya gid libreng hospitalization. Ang isa ka padugi ang strategy para malibre ang hospital sang mga imol kag ginakulang sa pangabuhi is through PhilHealth. Now ang pamangkot sa 3 ka tuig as congressman si Congressman Biron, pila ang na-invest niya for PhilHealth. Records ang PhilHealth offices bisan pesos wa gid sa sing may gindugang nga additional PhilHealth nga enrollee sa bilog nga distrito sa Quarto Distrito. Si Arto Defensor, the provincial government has invested 80 million pesos para sa counterparting lang with the municipalities and the province for additional PhilHealth enrollees for 82,000 recipients sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ang aton mga hospital libre man halin pagid sang una
libre ina sa para sa imol kag sa mga indigents. Alright. Madamang salamat, incumbent Governor Arthur Defensor. This time, sir, 1 minute, counter-rebuttal or parting statement. Go ahead, sir. I'm sorry to say nga while nagahambal si Governor Defensor nga libre sa imol kag libre sa mga pigado, wala sang pigado kag imol nga ginbisitahan ko sa bilog nga probinsya sa Iloilo magahambal nga ginlibre siya sa district hospital or sa provincial hospital. Contrary sa ginambal ni Governor Defensor nga wala ako sang budget sa PhilHealth, I have started counterparting since nga nag-congressman ako. Pero nakita ko nga hindi tanan nga recipients sang PhilHealth nagabalatian all the time in a year's time. So the practical approach is to put your money sa Western Visayas Medical Center, sa Philippine Heart Center, sa National Kidney and Transplant Institute, sa Don Benito Hospital, kay nga kung chimpo nga nagabalatian gid ang tawo, diretsyo dalon mo to siya sa ospital kag didto mo bulngon. Because kung nagahatag ka PhilHealth sa 200,000 of your people, sino sa ila ang mamasakit at any given time, at any given year? Wala. Alright. Madamang salamat, incumbent Congressman Ferdinand Verona. Kag nagainit ang palamangkutan. But sad to say nga ginakulabos kita sang tinyon. I'm sorry, gentlemen. Why na kita sang oras. Banwa sa liwat, kilalaon sang gusto inyong mga kandidato. Ibalo na ilang mga plataforma di gobyerno. Ako si Noni Basco. Kaginang Sambua 2013. Mga kapamilya, nagabalik kita dere sa Sikat Ka Iloilo Thursday morning para sa aton kayo. Arin ang inyong ginahulat kada aga, ang aton nga, Food for the Soul. Jesus, you're the sweetest name of all. For the Lord, the Most High, is awesome, a great King over all the earth. Psalm chapter 47, verse 2. Mga kapamilya, tomorrow bantayan ang ako ng in-interview sa Queen of All Media, Chris Aquino. Isa ka senatoriable kag isa ka celebrity endorser. Congratulations. Thank you. Exciting and fun. Thank you for being with us this Thursday morning. Kinitanay naman kita liwat buwas. Ako si Charmaine Gail Nunez. Always remember nga kami dire sa Sikat Ka Iloilo nagapati nga ang kada Ilonggo, sikat. Mga kapamilya, Regia Adolfo at your service, and please be kind to one another. Nisagyan po ng morning habits sa mga Ilonggo. Iniyang Sikat Ka Iloilo.